Nga sa mga pahayag na ang nang pagpuna ni VP Sara Duterte sa administrasyon ni Marcos Jr., agad namang kinontrata at binanatan ng mga kongresista ang Vice Presidente kung saan umuugong umano'y proseso ng impeachment ng Kongreso kay VP Sara. Si Angel Pastor magbabalita. Bukal sa pagpuna sa mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte at isa na rito ang flood control project na matatandaang ipinagmayabang pa ni Marcos Jr. sa ikatlo niyang State of the Nation Address. Pero ang pagpunang ito ni VP Sara ginantihan ng mga kaalyadong kongresista ni Marcos Jr. Pinutakti nila ang Vice Presidente ng kabi-kabilang kritisismo dahilan para lumitaw ang balitang nagsimula na ang proseso ng pagpapatalsik kay Duterte. Sinabi ni Attorney Harry Roque hindi malabong pumabor sa pagpapa-impeach kay VP Sara ang mayorya ng Kongreso na hawak ni Speaker Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, talagang ang mga kongresista o pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay VP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni VP Sara. Mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay VP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni VP Sara laban sa gobyerno. No? Double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali niyong i-impeach yan. Pero giit ni Roque, kahit pa nga pumabor ang karamihan sa kongresista na patalsikin si VP Sara, ay sigurado namang mahihirapang ilusot ang impeachment sa Senado. Unang-una, alam nyo naman, mahirapan yan sa Senado. Dahil lalo na kung ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon? Dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura. No? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan, yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Dagdag pa ni Roque, bukod sa confidential funds na kanilang ipinupukol kay VP Sara, ay posibleng dagdagan din nila ang mga basihan para sa planong impeachment laban sa Vice Presidente. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Ang alam ko, napakaingat ni VP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga, nung siya pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari. No? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan. Sa huli, sinabi ni Roque na karapatan naman ni VP Sara bilang opisyal ng pamahalaan na punahin ang mga pagkakamalit pagkukulang ni Marcos Jr. bilang bukas naman dapat sa kritisismo ang sinumang halal ng taong bayan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMNI News. Grabe. Impeachment. Wow. Grabe naman yung impeachment na yan. Ano ba kasalanan ni Madam Inday Sara? Banat ba? 125 million na kailangan niyang gastusin within the period of 2022 yan, 2023. Binigay yan sa kanya kalahati na ng December. So, kung halimbawa mananaubos niya yung pera na yun, sigurado ako napunta yun, ma'am, sa maayos. Ay nako, alam mo, Boss Dada, na napuntahan natin yung opisina ni Vice President, ni OVP, dyan sa may Mandaluyong. So, doon kasi sa office niya na yon ay may may mahabang pila, ang daming tao pumipila para makahingi ng tulong medikal at saka tulong sa gamot. Burial. May website nga Kumbaga kung pag-uusapan natin yung 121 million ba? Kulang na kulang pa yan sa medical assistance pa lang na biniibigay nila sa mga nangangailangan. Kung sana nga makita ng mga kababayan natin yung offices ni OVP na ang So nakita mo personal? Oo
nakita ko. Pero hindi lang si Ma'am Mocha nakakita niyan. Kasi yung opisina ko, Ma'am Mocha, dyan mismo sa Di ba? OVP, dyan sa may Cybergate. Yes. So dyan mismo yung opisina natin. Kinukwento ko nga yan lagi na every time na papasok ako dati sa umaga, ang haba na ng pila dyan. Sabi ko hindi bababa sa 100. Ay, totoo. Yung natutulungan nila every day. Pila to At pag nagpunta ka dyan, hindi yan yung parang PCSO na masasaran ka. O babalik ka na lang bukas. Very Hindi, organized. papupuntahin ka talaga dyan, naka-schedule ka talaga. Naka-schedule ka, May yes. makukuha ka talaga. Meron. Ang dami nun. At Araw-araw. kulang pa yung 125 million na yan. O, dapat nga mas nilakihan pa eh. Tsaka ma'am, isang site lang yan. Alam nyo naman na ang ginawa ni Inday Sara, inilapit niya yung Satellite offices Yes, niya. yung OVP sa buong Pilipinas. Naglagay siya ng mga satellite offices. Oo, taga-Dagupan ako. Meron din siyang satellite office sa imagine. Dagupan City, Pangasinan. Kaya hopefully, ayun, Ma'am VP, may pakita natin sa ating mga kababayan yung ginagawa niyong pagtulong sa mga Pilipino at para supalpalin yung mga nagsasabing, alam niyo yun? Alam mo kasi ito si... Tahimik kasi si Ma'am Oo, VP. hindi ho kasi ito yung katulad ni Romualdez Hindi at saka siya yung epal. asawa niyang Tingog na mas Epal. malaki pa yung tarpaulin kaysa dun sa... May tinutulong. Oo, dun sa tinutulong. Mas marami pa yung pangalan nila dun sa bigas kaysa dun sa bigas na pinamimigay. Hindi ganun kasi si VP Sara Oo, Duterte. tahimik. Oo, tahimik. Hindi siya nag-hire ng mga vlogger. Oh, ayaw nga niya actually, ayaw niya na i-publicize, ayaw niya dahil for her, it's part of her job. Yeah, pero alam mo ma'am, ako bilang isang banateros, papayag ako kung kakausapin lang ako na i-cover ko yung mga yung mga natutulungan ng kanyang opisina. Oo, kahit walang bayad, basta banateros yan, go yan. Wala sa ugali ng mga Duterte yan. Di ba? Yung magpasikat, no? Oo, yung i-flaunt yung kanilang Lagi nga makikita mo yan Office of the Mayor o kaya, hindi pala, from Davao. O yan. From the people of Davao. Yan. Yan, di ba? Wala yung hindi Wala. katulad nitong kay Romualdez at saka kay Mukha nila. Oo, grabe. Ang kakapal ng mukha. Parang kay Trillanes. Di ba may Trillanes rice din? Ay, Pambihirang buhay ito. Banat Bay, meron pang isang magaling na politiko na katulad ni Inday Sara, inilapit sa tao yung serbisyo. Kilala Si mo, Senator sino yan? Bongo, Ayan na. Isa pa yan. Tahimik din yan. Ito si Mokang witness dyan. Ang daming nailapit nito noon at saka hanggang ngayon. Walang paltos na si Senator Bongo ay talagang tumutulong kapareho ni VP Inday. Walang tinatanggi Actually, hindi mo medical na mabibilang, assistance. Hindi na. Ang daming naitulong yan. At hindi niya isasabihin, niya yan, i-post niya yan. Walang ganun. Wala. Pambihira. Kaya nga, sa akin, among ko dito sa mga congressman, huwag kayong puro salita, gawin nyo itong impeachment na ito, Ituloy nyo, Para Oo nga. mapaya kayo. Hindi, kasi sa akin, kaya ko sinasabing matuloy, para makita ninyo ang bagsik ng taong bayan. Kawawa naman yung mga nangihingi na pambili ng gamot nito at saka medical assistance. Ito nga, sabi nga ni Nana, sabi niya, isa ako sa nakatanggap ng medical assistance from the Office of the Vice President. So, eto, may comment si Pobre. Madam Mocha, ang problema baka i-zero nila budget ng VP ng mga admin at Kongreso at Senado. Well, mukhang by the looks of it, baka pwede talaga nilang gawin niya para hindi maging produktibo si Inday. Siya pa din, madam, ang pinakamataas ang trust rating ngayon. Totoo. At number one preferred presidential candidate. Di ba? Sigurado yan dahil alam mo naman, ang daming tuta ni Titambi ngayon. Nalong na yung number one dyan ngayon, yung humihirit. Kilala niyo kung sino? Dati ko pa naman kaibigan yun. Nako po. May kapatid ba yan sa Senado? Hindi! Ay, hindi, iba. Itong Ano si yung congressman ng Maynila. Ay, oo, yung dating Ikaw, ewan. congressman umayos-ayos ka. Tanda mo, nandiyan ka lang dahil kay Isko. Huwag mong kakalimutan yan. Dati ka lang kinuha ni Isko bilang councilor. Tinulungan ka ni Isko para maging congressman. As in, Nako, ayoko na lang magsalita pero may alam ako sa'yo. Kumbaga may nag-giveaway para sa'yo. May nag-giveaway para sa'yo at si Isko ang dahilan. Ngayon, grabe yung banat mo kay Isko, keso traidor. Ay, nako. Kay Inday Sara. Kay Inday Sara. Grabe yung sip-sip mo halatang halata. Hindi, halatang halata na ginagawa mo yan para sa mayor mo na si Hani Lacuna. Alam mo, mabait si Hani Lacuna, pero masasabi nating medyo nagkulang sa Maynila. Huwag mo nang ipagtanggol. Ikaw naman na Una-una, bibigyan kita ng halimbawa Sinasabi mo na kapamilya
dapat ang turing ni Isko sa inyo at tinraidor kayo ni Isko na bigla kayong hihiwalay si Isko sa inyo. Speaking of pamilya, huwag mong kakalimutan, isa ka sa mga nag-push ng divorce law. Nako, hipokrito pala yan. Oo, bakit kanyo? Ibig sabihin, ikaw ang medyo sa pamilya, pagdating sa pamilya, tapos sasabihan mo si Isko na Sa pamilya kayo. oo, pamilya. Yun nga, sariling pamilya, gusto mong Sirain. ma-divorce di ba? Tapos eto ngayon, sasabihan mo si Isko na pamilya. Una-una, ang kinonsider man ni Isko kung babalik man siya, yung sigaw ng taong bayan, nakulangan. Binigyan kayo ng tsansa, 3 taon. Si Isko, 3 taon lang din. Napaganda naman niya. Napaayos naman niya. Kayo, napabayaan ninyo. Di ba? Tapos ngayon, ito kasi yan konektado yan. Bakit pumasok si Isko? Kasi napapabalitan tatakbo si Isko sa mayor. Ito si Hani Lacuna, sumipsip ngayon dito kay Tamba. Sumama sila ngayon. Lumipat na nga siya ng partido, di ba? Lumipat siya ng partido, pumunta siya dito kay Tamba. Ngayon, eto si Dennis, etong congressman, na ito, ngayon sumisip-sip dito kay Tamba. Baka siguro kasi sa survey, 70% si Isko. Mga 17% lang ito si Lacuna. So humingi siya ng saklolo dito kay Tamba. So siguro kaya sinisip-sipan itong congressman na ito kay Tamba para tulungan itong ako hindi. Yari sila. Out sila diyan sa Maynila. Kaya todo-todong sip-sip nito doon sa mama na si Tamba. Katulad kasi ni PRRD, Banatbay, gusto ng tao si Isko dyan sa Maynila. Kabaliktaran nitong mga taga-Caloocan. Oo. Ayaw na ayaw nila dyan sa tumatakbo sa Caloocan na si dating Senador Trillanes. Tatakbo siya doon? Oo, tatakbo Akala ko siya ng party mayor. list siya. Mayor, ma'am. Actually, umiikot-ikot na nga siya ngayon. Ang dami ng mga videos na kumakalat na parang nangangampanya na Umiikot-ikot siya? Umiikot-ikot Uy, ingat na. kayo, Caloocan. Yung huling inikutan yan. Nagka-rabies. Hindi. Ay, Yari. uso ang rabies ngayon. Nangaga. Pati ba yun? Didemanda pa niya ako. Oo. Wala ba? Rabies Nagalit lang. siya dun sa Hindi, di ba, naalala niyo yung uling binalik-balikan niya? Anyari? Nangyari. Ano sabi ni Enrile? Si Enrile nagsabi, hindi ako Yung binalik-balikan mo. Yung island na binalik-balikan mo. Di ba, nawala sa atin. Tama, mali. Sabi ni Enrile yun, nasa Senado yun, kaya nga nag-walk out ka Umiyak ang pa-walk out, di ba? Hindi iyak na literal, di ba, ibig sabihin lang nun, kayo mga Caloocan, ingat kayo dyan. Baka mamaya, pag ikot-ikot niya dyan, Mawala na sa inyo. baka mapunta na kung saan Diyan yan. ako nagtataka kay Senator Trillanes kasi nagfa-file siya ng plunder case against doon sa issue na na-raise naman na niya dati. Frigate. Yung Kay frigate Senator na yan, Bongo. tsaka yung isa pang kanyang final, yung drugs naman, sila nila file doon yun Takang-taka ako, bakit tahimik siya dito sa PhilHealth issue, tahimik siya sa flood control project issue, samantalang ito yung talagang malalaki, madam. Kasi itong frigate na to, 50 million lang yata yung pinag-uusapan dito well, maliit o malaki, corruption is corruption. Pero, napag-usapan na to sa Senate. Cleared na si Senator Bongo dyan. Yes. Oo. Tapos ipapa-impeach natin si Inday Sara na 125 million. Talagang dito mo makikita na politika lang talaga. It's all politics. Alam mo, nakakalungkot. Nakakasuka. Nakakasuka talagang politika kasi nung kay Pangulong Duterte pa tayo, kitang-kita natin kung paano nila halikan, ika nga. Yung, alam niyo na, likod. Kiss us. Kiss us sila Talagang, tahawi, iba-bypass pa ng mga politikong ito, ang PSG, para lang makalapit kay PRRD, para lang makapagpa-picture. Tapos ngayon wala na siya, ganito ang ginagawa sa kanya. Yeah. So, correction lang po ang pangalan po is Congressman Joel Chua. Okay? Chua. Siya ang naghain di umano ng divorce bill sa Kamara. So, wala kang karapatan na magsabi ng kapamilya mo sila, Yorme, kung ikaw nga, divorce bill ang gusto mo mangyari. Si Congressman Joel Chua. So, kaya todo-todo ang banat niya ngayon kay BP Sara Duterte. Kasi baka sinasabi ng iba bakit daw pinapasok si Yorme. Kasi may relasyon yan. May pinanggalingan yan. Yung kanyang banat kay BP Sara Duterte, may pinaguhugutan. Sumisip-sip doon sa pinuno ng Kamara na si Speaker. Kaya ho siya
ganyan bumanat kay VP Sara Duterte. May Siya ang kailangan bumanat yan. Sabi kasi ni VP Sara Duterte, pinuna niya yung flood control project. Oh. Alam mo hirit niya? Ano? Ikaw nga, wala ka, nasa bakasyon ka. Ah, siya pala yun. Oo! Walang hindi, hiya- walang di ba alam naman ng lahat na bago pa bumagyo ay pinayagan na ng Office of the President. Isa lang yun. At saka kahit na sabihin na nating umalis. Abay, hindi naman trabaho ni VP Sara Duterte yan. Hindi Trabaho naman ng siya presidente presidente yan. Sir, congressman pa man din kayo, hindi nyo alam ang batas. Lumayas na kayo dyan. Tama. Balitan ko na lang kayo. Mhm. Hindi, kasi pambira, alam na alam nyo naman, ang trabaho ng Vice President ay hindi umepal, hindi pumapel, hindi katulad ni Leni Robredo, hindi ganun ang trabaho Spare niya. nga lang di ba spare? Oo, Spare time. pag inutil na yung presidente, sinasabi mo bang inutil yung presidente mo? Ay mukhang ganun nga ang ibig sabihin. Bakit ba lagi nilang pinupuna si VP? Alam mo bakit? Kasi habang lalo nilang pinupuna, binabash, lalo siyang gumaganda. Ay, oo. Pansin niyo. Madam, totoo yan. Si VP Sara talaga naman, tsaka lately, ang daming mga issues na talagang in-address ni VP Sara. Tsaka makikita mo, si VP Sara, hindi siya nakafocus sa tao. Oo. Nakafocus siya dun sa issue. Oo, at kung saan napupunta ang pera ng Yan. bayan. Kita mo naman, ang ganda-ganda ni Madam. Oh. O wala, parang hindi siya affected o smile lang siya. Kaya yung mga congressman na yan ay nag-iingay dahil ng eleksyon na Di ba? Kaya kayo mga taga Maynila, At taga Maynila ako. o ikaw, Oo nga ako. Tsaka mother ko, nanonood, Dr. Esther Uson. Kaya kayo iba, mga taga Maynila, kiss nyo na yan si Congressman Joel Chua. Hindi kasi pag ganun-ganon Di ba? Alam mo yung mga pag ganun-ganon. walang prinsipyo. Parang si Tolentino. Tama. Oh. Paano yan? Palipat-lipat, butterfly. Nakita nyo ba yung interview ni PRRD? Yung tinanong siya, ano na? Ano masasabi mo kay Tolentino? Alam mo sagot. Ano sagot? Ang lupit. Pero mamaya na. Hindi. Sabi ngayon na. Alam mo sagot ni Pangulong Duterte. Nagpaalam sa akin yan. Iniwan niya kami. Yun ang term ni Iniwan, PRRD. Oo. So, alam naman, kumampi pa kami sa kanya. Tulungan pa namin siya. So, si PRRD na nagsabi mismo niyan. Pakinggan din nyo yung interview ni PRRD kay dating spokesperson na si Roque at si Attorney Trixie. Yung Oo. kanilang podcast. Marami kayong mga ano dyan, kaya mag-follow din kayo sa sa YouTube channel na CM Baste. Kasi kay YouTube channel yun ni Mayor Baste Duterte. At madalas po silang nagpa-podcast siya. May podcast siya, tapos may podcast din si PRRD. Diyan pareha sa channel na yan. Kaya magfa-follow din kayo dyan. Mainit yan.